Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, kaya pala si BBM ang Agriculture Secretary noon. Hindi para matutukan ang kanyang advocacy niya, kundi mabantayan sakaling ma-flag o mapalpak ang asawa niya. Diba, pag-upo niya, halos more than 1 year na DA secretary siya. And then, nung nagre-reklamo na ang taong bayan, mga aliado niya sa politiko, napilitan niya yung bitawan at ibigay kay Tio Laurel. Okay, anong basihan ni Atty. Guanzon na kaya nag-DA secretary si Bongbong BBM para bantayan yung gawain ng asawa niya, First Lady? Ito yung pasabog ni Saldico kay First Lady, yung part 6 video niya. Ito sabi ni Saldico, si First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers, kaya hindi bumababa ang presyo ng bigas. Ibinaba nila yung tarifa ng imported rice from 35% to 15%, hoping na bababa ang presyo ng bigas. Kailang mag-isang taon na hindi pa rin bumababa kasi nga ang daming, according to Saldico, ang daming mga SOP na magbayad pa rin yung mga rice importers. At ang may hawak, sabi niya, sa mga rice importers, si First Lady Liza Marcos. So, nagsimula yan from sibuyas, asukal to bigas. Ay hindi bumababa dahil, according to Saldico, Araneta ang may hawak niyan. Kaya, ito, I don't know, agree ba kayo kay Atty. Guanzon na malala ko tuloy, panahon pa ni Tatay Digong, gustong-gusto ni First Lady Liza Araneta Marcos na maging DA Secretary si Bongbong Marcos. Malala nyo yan? Si Tatay Digong mismo nagsabi na, hindi ko pinagbigyan. Bakit? Alam niya na pala. Mautak talaga ang ating Tatay Digong. Kaya nung nagpresidente siya, hinawakan niya. Malala ko tuloy, birthday niya ng 2023, September of 2023. Medyo ayos-ayos pa ang relasyon nila ni Senator Amy. Sa isang birthday niya, media interview, parang ambos. Anong birthday wish mo? Tandang-tanda ko, ang birthday wish ko is mapaunlad. Gusto kong mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka. DA secretary pa siya noon. Ngayon, umunlad ba ang buhay ng mga magsasaka? Hindi. Lalo silang nabaon sa kahirapan. Dahil ang presyo ng palay nila, lugi sila sa puhunan. Umaabot ng 13 or 14 pesos per kilo ng palay ang bilihan. Ang puhunan mo para makaproduce ka ng 1 kilong palay is yun na yun, 14 to 15 pesos. Lugi pa sila. Paano aangat ang buhay ng magsasaka? Yung ganong sistema. So, iba ang sinasabi ng Pangulo, iba ang nangyayari. Anong tawag mo doon? Malala ko tuloy. May kanta ni Anthony Castelo, Balat Kayo. Ako, dalawang bagay lang yan. Kung masaya ako, napapakanta ako. Kung malungkot ako, napapakanta. So, kantahin natin yung Balat Kayo ni Anthony Castelo at ialay natin sa mga taong itong
Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Sinulat ko lang ha. Balat kayo lahat, ang buhay sa mundo, nakangiti ngunit hindi totoo. Magandang bulaklak ang siyang katulad mo, ngunit paglapit mo'y walang bango. Balat kayo pala ang pag-ibig mo, na natubog lang sa ginto. Kay sakit naman, nasayang lang ang boto ko. Sayang, nabudol tayo sa pagboto sa kanya. Balat kayo lahat, ang buhay sa mundo, nakangiti ngunit hindi totoo. Magandang pangarap ang siyang katulad mo, ngunit sa isip lang lahat ito. Balat kayo lahat ang pag-ibig mo, na natubog lang sa ginto. Kay sakit naman, nasayang lang ang boto ko. Kaya ang buhay natin ngayon, balat kayo. June 30, 2022, tandang-tanda ko sa inaugural speech ni BBM sa Luneta. Luneta ba yun? O yung malapit doon. Sabi niya, ang pangarap ko ay pangarap nyo. Pumalakpak tayo. Ngayon, magkaiba pala ang pangarap. Ang pangarap natin, simple lang. Makakain ng 3 beses sa isang araw, hindi magutom, makapaeskwela sa mga anak. Ng mga OFWs, makauwi na. Kasi ang hirap ng buhay, pagiging OFWs. Yun lang pangarap natin. Ano ang pangarap nila? Ito ngayon. Nabubulgar ng kanilang pangarap. Budget insertions. Bilyones, flood control, anomaly, pinagmamalaki, 5,500. Yun ang mga pangarap nila. Kaya, nasa huli talaga ang pagsisisi na budol tayo ni Budol Man. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao ni si kuya nga mag-atop sa iyang balay, matagaan og yero. Abot na gyud si kuya sa iyang balay. So mao ni ang balay ni kuya nga iyang lisdan og yero. Mao ni ang nadaot na nga mga yero ni kuya. So ilisana na gyud. So guba na gid ang balay ni kuya og gid nga daan na kay nga yero. So lo igid kay kaimta ni kuya kay kung ulan dili na gid siya maka kay sa iyang abuan kay tuwa na kaayo sa iyang balay. Pila na ni katuig kuya ang imong balay nga nainani na nga nanay mga buslot og tulo na kayo kung ulan. Unom na ni katuig pero daan niya sin ba? Mga daanab. So unom na katuig. So na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa kay anak. So si kuya walay anak. So unom na katuig ang iyang balay. So inani na busa pulihan na og yero. So natagaan man kag yero kuya, makatop na ka karon. Makatop na kay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagtabang.